So ituloy natin itong part 4 nitong pinag-aaralan natin. Finding peace in a troubled world. At balikan ko lang ng maiksi, ng mabilis yung last part nung pinag-aaralan natin last Friday. Natapos tayo dun sa John chapter 14 verse 1. Napag-aralan kasi natin na ang Lord mismo nagsabi, on this world there will be nothing but heartaches, no? Heartaches, troubles. At sa Lord mismo nagpatunay nun. Siya na, sabi nga sa aklat ng John chapter 1 verse 1 onwards, ang sabi doon, siya ang lumikha ng lahat. Walang pawang nalikha kundi sa pamamagitan niya. And yet, nung magkatawang tao siya, para iligtas yung mga tao na nagkasala sa kanya, hindi siya tinanggap. Hindi lamang yon, we know the story, pinahirapan siya, hindi siya pinaniwalaan, and ultimately ang Lord ay pinatay. Last Miyerkules sa Bible study, nabanggit nga namin na kung iniisip mong kawawa ka sa kalagayan mo sa buhay, remember the Lord. Wala nang iba pang naging pinakakawawa na tao, kasi nagkatawang tao ang Lord. Wala nang iba pang pinakakawawang naging tao sa balat ng lupa kundi ang ating Lord. Kasi siya nga ang lumikha ng lahat eh. Siya na yung nagsusustain sa atin. Siya na yung nagbigay sa atin ng time, talent, saka ano rin yung susunod? Yung treasure. Yung anumang kayamanan meron tayo sa mundo para ating gamitin. Siya nagbigay lahat nun. And yet, nung magkatawang tao siya, hindi nga siya pinaniwalaan, iwinaksis siya, maging ng kanyang sariling bayan, no? Namuhay bilang isang dukha, with full humility, sa kabila ng lahat, and ultimately, he was murdered. He was killed. So again po, sa mga sandaling ito, kung meron kang problema, meron tayong problema, at ang feeling mo pinakakawawa ka na, no, you're not. To be honest, hindi pa natin alam yung tunay na meaning ng pagiging talagang kawawa sa mundong ito. Ang Lord, yes. To the grave, no? To the grave, yung pagiging kawawa na inabot ng Lord compared sa atin. And of course, we know kung bakit dinaanan ng Lord lahat ng sufferings na yon. Ang sabi nga sa aklat ng Isaiah, no? By His stripes, we were healed. Yung mga dagok, yung mga pananakit na ginawa sa Kanya, yun yung supposedly sa atin yun eh. To be honest, yung nararanasan nating hirap ngayon, parang ambon na lang yan ng talagang bagyo ng sakit. Bagyo ng kahirapan na supposedly tatanggapin natin kung hindi muna sinalo ng Panginoon yung mga major storms na supposedly dadaan sa buhay natin. At hindi lamang yan, syempre ang ultimate problem ng tao ay sin. And we know that sin, no, kapag full-blown, according sa aklat ng James, ito ay nagbubunga ng kamatayan. And no one can save himself or herself. Ika nga, pabulusok tayo papuntang impyerno, and how can you stop ourselves, sa pagbulusok papuntang impyerno? We cannot, until one day nga, ang ating Lord, because of His love, sinalo tayo ng ating Panginoon using His right hand. Kaya nga sabi ng Lord, walang sino mang makakaagaw sa inyo, sa akin, no, sa aking mga kamay. Walang makakaagaw sa inyo sa kamay ng aking Ama. And then, yung gabi na yun nga, nung magkatawang taong Lord, bago niya maranasan yung ultimate na pananakit nung mismong mga tao na reason kung bakit siya nagkatawang tao, bago siya namatay, kinabukasan, nung gabi na yon, marami ng mga iniwan ng Lord na mga very, very inspiring na mga words. At kasama nga dito yung John 14:1. Kasi nga, nagpapaalam na ang Lord. Malakas na yung, kumbaga, yung atmosphere by that time sa buhay, sa puso, sa isip ng mga apostles, ng kanyang mga disciples. The atmosphere was very, very thick. No? Very, very thick sa kalungkutan, sa kawalang pag-asa, sa uncertainty. Kaya nga ang tanong nila, what will happen to us kapag iniwan mo kami, Panginoon?
Yung nga sabi ng Panginoon, John 14:1, sabi niya, "Do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me." Yung mga chapters, especially mga verses, bago siya hinalikan ni Judas, lahat ng mga pangako na yun, dapat paminsan-minsan binabalik-balikan natin. Kasi habang papalapit yung paghalik ni Judas sa Panginoon, yung inspirational words, yung mga loving words, talagang ibinuhos ng Panginoon isa-isa. Maging yung kanyang napakagandang pangako sa atin that we will be having mansions in heaven, binanggit niya rin yan. No? "In my Father's house are many mansions." Paparoon ako, ika ng Lord, na sa ganun ipaghahanda ko kayo ng inyong matutuluyan. Na sa ganun, kung saan man ako naroon throughout eternity, naroon din kayo. So yan yung iniwan natin pag-aaral last time. Do not let your heart be troubled. Believe in God, also believe in me. So itutuloy po natin, pag-aaralan natin yung dalawang phrase na ating binasa ngayon. Kasi ito yung iniwan ng Lord for us to find peace in this troubled world. Okay? Ay, ano yung PowerPoint? Naka-ready na yun dyan. So, finding peace in a troubled world. Simulan natin yung unang sinabi ng Panginoon, yung unang kalahati nung John 14:1. Yung stop letting your heart be troubled. Itong sinabi ng Lord na ito, kung mapapansin ninyo, it is a command. Hindi po siya request. Will you please stop letting your heart be troubled? Yun, request yun. Request yun. Mumkin stop? No? Request yun. Ito kasi, hindi request ito eh. Ito ay utos. It is a command from the stop. Stop letting your heart be troubled. Wala siyang pinagkaiba dun sa sinabi ng Panginoon sa unang-unang yugto ng kanyang earthly life. Ang sabi niya, do not worry. Do not worry about tomorrow. Ang amangang nasa langit, pinapakain niya yung mga ibon, hindi naman nagtatrabaho, dinadamitan niya ng ingrande ang mga flowers in the field, samantalang bukas naman wala na sila, mas maganda pa sila kay Solomon. Kayo pa kaya na kanyang mga anak? Nung sabihin ng Lord doon na do not worry, command yun, it's not a request. It's not a request, command. Para bang sa Ten Commandments, thou shalt not, huwag kang magnanakaw. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. That is a command. Alam ko marami tayong pwedeng ikatwiran. Hindi, normal naman. Yes, normal talagang mag-alala tayo. Pero sabi nga ng Lord, wag. So ano susundin mo? Yung naturalesa mong mag-worry bilang tao o yung inuutos ng Lord na sabi niya, wag kang mag-worry? Ano sinabi ng Panginoon? If you really love me, you will obey my commands. So dun pa lamang sa aspetong yun, natetest na tayo ng Lord. Maraming worrying things in life. Ang sinasabi ng Lord, do not worry. Lord, wala nang laman ng ref, do not worry. Lord, numinipis na ang wallet, wala nang laman, do not worry. Especially kung ginagawa naman natin, dapat natin gawin. Nagpapakasipag tayo, yung time, talent, and treasure, ginagamit natin ng maayos, and yet, minamarapat ng Panginoon, dumaan tayo minsan sa thin, very thin, na kalagayan sa buhay, there must be a purpose there. Kaya sabi ng Lord, do not worry. Because things happen for a definite reason or purposes. Lagi naman natin sinasabi yung kino-quote Yung nga lang, madali siyang i-quote kapag walang problema. Kapag may problema na, hindi na mahagilap yung mga salitang yan, worry na ng worry, di ba? At this time around, mas mahirap yung kalagayan ng mga apostol. Nasa kasagsagan sila ng durog na puso kasi they know the Lord will be dead in few hours. Ang Lord na mismo nagsabi. That will be the last night. That will be the last supper bago ang resurrection na kasama lang ang Panginoon. So, mahirap yung ganung kalagayan, sabi nga natin. Paano na lamang kung meron kang very, very close loved one, let's say may cancer, at may taning na siya, at kitang-kita sa kanyang katawan, no? Isang araw na lang itatagal to and the person will be gone. Tapos yung tao mismo, nagsasabi sa'yo, huwag kang mag-alala, no? Huwag kang magkikita naman tayo later on. Alam ko naman magkikita tayo, pero pwede ba after many, many years? Bahala na ang Panginoon doon kung kailan tayo muli magkikita, syempre. No? At mahirap yun, mababagbag talaga ang kalooban mo. No? Kasi syempre, emotional tayo mga tao
We have emotions. Binigyan tayo ng Lord ng emotions to express our feeling. At by that time, sa gabing iyan, yun ang nararamdaman ng mga apostol. At ang sabi ng Panginoon, stop letting your heart be troubled. It is a command. It is not a request. It is a command na kinakailangan ipaglaban mo para masunod. Kasi, yes, I do admit, mahirap yun. Nasa kasagsagan ka ng durog na puso, then someone will tell you, huwag ka na malungkot. Madali bang biglang nagsiswitch ka, hindi ka na malungkot? Hindi, di ba? Hindi madali yun. Difficult, yes, but it is possible. Kung pag-usapan natin difficulty, yes, of course difficult, pero posibleng mangyari sa tulong siyempre ng ating Lord. The word troubled means stirred up, disturbed, or thrown into confusion. Kaya nga sa mga eksena na yan, kung mapapansin ninyo, mga apostol, punong-puno ng question mark ang kanilang mga puso at isipan. At ang ilan nga sa mga lumabas sa kanilang mga bibig, paano na kami? What will happen to us, Lord, kapag iniwan mo kami? Kasi for more than 3 years, binuhay sila ng Lord hindi lamang syempre physically, pero spiritually. Binigyan sila pati ng pag-asa ng Lord. Binigyan sila ng hope, binigyan sila ng napakagandang outlook in life. Hindi lamang yun, nag-transcend sa earthly blessings, sa mga earthly possessions, sa mga earthly things, yung kanilang mga inaasahan. Sa mga sinasabi ng Lord, especially about heaven, lumagpas na sa physical universe yung pag-asa na kanilang nakita mismo dito sa master na ito, sa great rabbi na ito, na habang naglalakad ang Panginoon, nakatalikod sa kanila, they're watching the Lord. Habang nagpapagaling ang Panginoon ng mga may sakit, they are watching the Lord. Nagpapakain ang Panginoon ng marami sa pamagitan ng ilang pirasong tinapay sa kaisda, they are watching the Lord, nakinabang sila doon. Nung buhayin ng Panginoon yung mga patay, nakita nilang lahat yun. Nakita nilang lahat. Talagang solid na yung pag-asa ng mga taong to, solid as in. Ito na, this is it, the kingdom of God is here. At ito na ang king kasama namin. Tapos until such time, ang sabi ng king na yon, I will be dying. I will die. So, paano ngayon hindi madudurog? So, they were disturbed. They were thrown into confusion. Literally, ang sinabi ng Panginoon dyan sa stop letting your heart be troubled, Jesus was saying, stop shuddering. Itigil niyo yung panginginig niyo sa takot. No? Stop the shuddering and trembling of your heart. Heart speaks of the seat of understanding, the private world, the part of you which makes you, you. Sa mga sa Hebrew po, sa mga Jew, no? When you say soul, it is the heart. When you say heart, it is the soul. It's the same. Because the heart and the mind is the seat of our being. No? Pag sinabing kaluluwa, ang ibig sabihin nun, yun yung kayong isip, yun yung puso, that is your soul. Of course, not the physical heart, not the physical brain, pero yun kasi yung physical manifestation of your being Doon tumatakbo yung DNA Doon tumatakbo yung mga informations sa bawat cells. Kaya meron tayong tinatawag na soul at meron tinatawag na body. The body is this flesh. And the soul, yun yung mismong being natin. At ang kumakatawan doon in physical form ay yung puso, kasama yung ating isipan. In the core of who we are, Jesus says to stop being troubled. Kaya nga yung heart ang pinag-uusapan, especially yung puso. Pero kung titignan niyo naman ang puso, taga-pump lang naman siya ng dugo kung tutuusin Ang talagang gumagawa ng lahat kung tutuusin, nagpa-process ng everything, ang brain. But we know the meaning. Ibig sabihin lang yung kaibuturan ng iyong pagkatao ang pinag-uusapan dito. Not really the physical heart, kundi yung kaibuturan ng ating pagkatao. Pag sama-samahin mo na lahat ng emosyon mo, lahat ng nalalaman natin, intellect, yung uniqueness natin, yung nasa isip natin, that is us. Yun yung kaibuturan ng ating pagkatao. Yun yung heart na pinag-uusapan dito. Yun yung heart. Hindi talaga yung physical heart, kundi yung kaibuturan ng ating pagkatao, and that is our soul. Stop
being troubled. Again po, kung kasama tayo by that time, ng gabi na yan, nang sabi ng Panginoon, I will be dead in few hours, it will be very, very hard to follow. It will be very, very hard to grasp. Anong sinasabi ng Lord? Mamamatay na nga siya, hindi pa tayo magto-trouble. Pero merong reason ng Lord, syempre, alam natin, kung bakit sinabi niya, do not be troubled. Meron ba kaya idea bakit ganun ng Lord? Wala lang, ayoko nakikita niyo yung mukha mo na problema. Ayusin mo nga yung mukha mo. Yun lang ba yung point ng Lord? Kaya sinabi niyang, do not let your hearts be troubled. As in, ayaw niya lang kasi nakikitang problema or problematic yung mga apostles o yung mga disciples by that time. What is the real reason kung bakit sinabi ng Lord to? May reason kasi dito para mapulfill yung pagkamatay para tayo sa ayun. Mapulfill yung ministry na gagawin niya on earth. Kasi pag hindi siya namatay, we will not be saved. So do not be troubled. Kailangan mangyari ito upang kayo ay maligtas. Ayun. Because there is a very, very clear and important purpose or reason behind it. Kumbaga, na-hit ka agad ni Kuya Edgar yung sagot. Sinabi ng Lord na do not be troubled kasi yung answer for all the troubles na mangyayari pa, sasagutin na mangyayaring ito sa akin. And that diba? Yung by his stripe, para na-heal tayo. Ayun. By his blood, na-cleanse tayo. So, kailangan dumanak ang dugo, kailangan masaktan siya, para mapagaling tayo sa karangalan. Kaya nga, di ba, nung namatay, kung nag-aalala niyo sa binasol, it is finished. Ayun. It is victory. Amen. Amen. In a bigger picture, kasi siya yung Prince of Peace. Okay. There's no communion with God. He is giving us peace. Okay. He is giving us hope. Yun. Ultimately, ano man yung gagawin ng Panginoon nung gabi na yon will bring forth peace because of those reasons. Yes, and also, add ko lang, in death, there is life. So, pag namatay siya, just na patay na, and yung pagkabuhay niya, kasama tayo sa kanya. Of course. Amen. Yun yung promise of salvation. Oo nga. Salvation is instant, pero nakita natin yung pinagdaanan ng Lord, no? For that instant salvation to be ours. Di ba? And of course, after that instant salvation, yung proof of the salvation na kung talagang natanggap nga natin. Amen. No? Amen. Kailangan din kasing makonquer ng Lord ang death. He must conquer death by dying. How can you say na-conquer mo ang death? Bakit namatay ka na ba? Nakipagpambuno ka sa kamatayan, sinasabi ma-conquer mo siya. So pinakita ng Panginoon, no? Kinonquer niya ang death by being alive again after 3 days. So yun yung mga dahilan. At sinabi na niya yun nung una pa lang sa mga nung hindi pa dumarating tong gabi na ito. At nakikita ko, we know all those things, no? Napag-aralan kasi natin sa mahabang panahon. Gayunpaman, why are their hearts troubled sa kabila ng lahat ng mga binanggit natin? Una, normal kasi tinatawag na the fear of the unknown. Di ba, naranasan ba na nag-swimming tayo sa beach, di ba, sa dagat? Di mo namamalayan, lumalayo ka na pala. No? Until kagaganan mo, kita mo, asan yung island? No? Nakita mo man yung island, malayo na. Marami, biglang magsisink in, naku, ano kayo mangyayari sa akin dito? Baka lumakas ang agos ng tubig, yung alunin ako palayo, or ano ba itong marami, nararamdaman ako sa paa ko sa ilalim, or what. Yung fear of the unknown na tinatawag. Hindi lang yon. Halimbawa, gusto ko na talaga mag for good 75 years na ako dito, siguro enough na yun, enough is enough. Kaso, ano mangyayari sa akin pag uwi ko sa Pilipinas? Yan yung mga fear of the unknown, especially ng mga nagtatrabaho sa abroad. Hindi makauwi-uwi kasi they're fearing something. What will happen to me pag uwi? Ano gagawin ko dun? Kaya yung isang kapatid, si Kuya Billy Lintag, I don't know kung may nakakilala sa inyo, I think nakakisang taon pa lang ang mga ko sa J-Wall noon. Paalis na rin siya, pa-Canada na siya by that time. Ang sabi niya sa akin nung nasa Red Suns kami, kasi nagkaroon kami ng time para mag-usap. Sabi niya, kasi nga paalis na siya pinaprocess na yung papunta sila sa Canada, nauna na yung asawa niya, yung pamilya niya, siya na lang. Sabi niya, Kuya Eric, basta ganito, madali lang naman yung habang nasa abroad ka, kailangan din aware ka when enough is enough. Kasi ang point niya doon, hindi Saudi Arabia magsasabi sa iyo kung enough na ang pagsasaudi mo. Ikaw ang magsasabi if enough is enough. Kasi kung hihintayin mo
Ang Saudi ang magsabi sa'yo, kailan pa yon? Oo nga naman, they decided. Magagandang trabaho nila dito, pero for them, no, enough. The world is big. Saudi Arabia is not the only place to be. There are lots of places to be na pwede rin naman akong pagpalain ng Panginoon. Mula na tinandaan ko yun, no? For me, I'm here because of, number one, because of the ministry. Pangalawa na lamang yung mga kinikita natin, na i-invest natin here on this planet. Pero hindi mawawala sa isip ko yun yung enough is enough. Kaya pinagpe-pray ko yun everyday, Lord, tell me. Kung ako mismo hindi ko magawa na magsabi sa sarili kong, Eric, this year, kapag dumating ang year na ito, enough is enough, then Lord, tell me. Ikaw ang magsabi sa akin. That's why maraming nagtatagal talaga dito. Hindi na naka-move on. No? Yung kapatid kasi na yun, na natutuwa ako sa kanila, they really moved on. No? Hindi nila iniisip na what will happen to us there. Ang dami nagpupunta doon, hindi naman nagtatagumpay. Iba nga bumabalik pa dito, iba nga umuwi sa Pilipinas, iba whatsoever. Hindi nila iniisip yun. No? Basta ang alam lang natin, since Kristiyano tayo, kung saan tayo magpunta, nandun ng Lord. Di ba sinabi sa aklat ng Deuteronomy, whether you are in the city or in the barrio, kung pagpapalain ka ng Panginoon, pagpapalain ka niya, kahit saan ka naroon. So mula hindi ko nalimutan yon, kaya pinagpe-pray ko yun everyday, Lord, tell me. Ikaw ang magsabi sa akin when enough is enough. No? Saudi Arabia is not the place to be. No, it's not. Yes, sabihin natin bagsak ang economy ng mundo. Hindi naman bumabagsak ang economy ng langit, di ba? Sino ba nagpapala sa atin? Di ba ang Diyos? Yung nga lang, we must be worthy. Ipakita natin sa Diyos, we are worthy of those blessings. Kasi if you are not worthy, then of course, no, mag-alala ka rin. Ang tamad mo, ayaw mo mag-aral pa, meron kang chance para maitaas mo pa yung antas ng iyong professionalism. So ayaw mo, you're okay there, okay fine, then you're there. That's it. So number one, fear of the unknown. Pangalawa, fear of the future. Di ba nagsimula tayo dito, di ba? Mayroon tayong pangarap no? Kasi lahat tayo dito, nagsimulang bata, at hanggang ngayon naman bata pa rin tayo, no? Pero minsan yung future na pinapangarap mo, ngayon na yun andito ka pa rin, di ba? Andito ka pa rin. Kaya karamihan sa atin pag nag-abroad, 2 years lang talaga, uuwi na ako. After 2 years, 2 years lang talaga, uuwi na ako. After 20 years, 2 years lang talaga, uuwi na ako. 30 years ka na, di ba? 2 years na lang talaga, uuwi na ako. You know? Why? Walang masama sa pagiging sigurista. Dapat lang we must be sure. Parang karpentero yan Sa karpentero, hindi pwedeng nakat muna, saka mo i-measure. Sabi nga nila, measure twice, cut once. Kasi kapag measure once, no, pag kinat mo yan, mali, cut na siya. Hindi mo na undo mo. Undo, Lord, undo. No more undo, especially sa mga ganong klase ng mga profession. So cut, measure twice, cut once. Ibig sabihin, we're making sure of every steps na ginagawa natin. Yung iba nga lang, pag sinabi kasi sigurista, ito na yung talagang as in talaga. No, hindi ka na umalis sa pwesto mo. Mahirap na, pag tumayo ako, mayroon ibang umupo Minsan sa ganong aspeto na lang, makikita mo ang tao No? Lahat na nangyayari, kakagulo, ay umalis doon. Ay, umalis dyan, kumakain na doon. Dalan mo lang akong pagkain kasi baka pag umalis ako dito, maagawan ako ng upuan. Yun yung maling way of pagiging sigurista. Nang dahil sa pagiging sigurista mo, hindi ka na makaalis sa kinalalagyan mo. That's wrong. Negative po ang tawag doon. No, nasa na wisdom doon? Sigurado ka lang. Kapag nandun ka, kung umalis ka doon, hindi ka na sigurado. Ang tao pa naman, ano raw tayo? Constant change ba tawag doon? The only thing constant in this life is change. Change do happen every day and every time. Kadalasan sa hindi natin inaasahang pagkakataon. At itong mga ito, pinag-uusapan po natin, sinasabi na ng Lord ahead. No, ahead of time, I will die for you, aalis ako. Pero until that day, sa pinag-uusapan po natin, hindi pa rin talaga nasesettle ang kanilang mga puso't isipan. And we understand why. Because that is the Lord. Yun yung Messiah. Yun yung hinihintay nating King na magliligtas sa ating lahat. And then, these things will happen. So what will be our future? Paano na tayo niyan? And of course, ano pa yung mga kinatatakutan ng mga ito? Panghuli, there are many reasons, pero nililimit lamang natin sa 3. Perhaps most of all, fear of themselves.
Lord, what will happen to me kapag wala ka na? And I believe, most real and genuine Christian, nararamdaman yan at naitatanong sa kanyang sarili, Lord, nasaan kaya ako kung wala ka? Di ba sabi doon sa isang kanta? Siguro para akong tinatangay-tangay na lang ng agos, ng hangin kung saan ako mapadpad, walang patutunguhan. Which is true. Ako, personally, wala akong ibang maisip na estado ko sa buhay, kalagayan ko sa buhay, kapag wala si Jesus, kundi yung, of course, dalawa lang naman light and dark. I will be in the dark. I will be doing things na ginagawa ng iba dyan. Kaya nga, nasan kaya ako, Jesus, kung wala ka? No, tinatangay-tangay na lang ng agos ang hangin kung saan mapunta. Kasi hindi ba last Friday, napag-usapan natin, less than 3 full days nga lang nawala ang Lord eh. Kasi anong oras siya namatay? 3:00 ng hapon ng Friday. Kailan siya nabuhay? Umaga ng Sunday. And yet, tinatawag siyang 3 days. Pero kung bibilangin mo ang isang araw kasi ilang oras? 24? Isipin mo yon. Yung Friday na nga lang, 3:00 na ng hapon eh. Hindi na 24 hours yun. Ang talagang 24 yung Sabado. Yung Linggo naman, umaga, nabuhay na siya eh. Diba? Kaya pumunta dun sila Mary Magdalene para linisin yung katawan, wala na. Pero it doesn't matter. 3 days is 3 days. 24 hours man o hindi. Basta tatlong beses bumaba ang araw, 3 beses sumikat, then that is 3 days na tinatawag. Doon pa nga lang sa 3 araw na yon na pinag-uusapan natin na wala ang Lord, nagkakagulo na sila eh. Di ba, punong-puno sila ng fear. Tapos hindi lamang yon, even though napaka-courageous ni Thomas, bago yung eksena na yon, no, na hindi siya naniniwalang nabuhay muli ang Panginoon, courageous siya eh. Pero nung mawala ang Panginoon, just for few days, hindi ba nakita natin nagduda na si Thomas? Nagduda na siya. Tapos may mga apostol, of course, nagtari sila sa iyo kasi sinabi ng Lord, maghintay kayo dyan. Especially bago bumalik ang Holy Spirit, bumaba yung Holy Spirit. Yung iba, bumalik sa pagiging fishers of fish. Di ba, nagtatago sila, punong-puno ng fear, tapos bumabalik sila unti-unti. Muli na namang hinihila ng dati nilang profession. Di ba? Kaya nga, nung una, wala silang mahuling isda eh. Naalala niyo yung eksena na yon, yung, di ba, nung pinakain sila ng Lord ng the most glorifying heavenly breakfast ever. Kapag naisip ko yung eksena na yun ang gusto kong breakfast eh. Maalala ninyo yung magdamag na nangisda sila Pedro, saka yung mga apostol, di ba wala silang mahuli? Tapos inumaga na sila, wala silang mahuling isda. Bilang banda roon sa Pampang, naratanaw nila may naglalakad. Tapos nagtanong pa, may nahuli ba kayo isda? Para bang kinukutya pa sila. Tapos ang sabi ng taong nasa Pampang, ihulog nyo sa kanan, yung lambat. Magdamag na kami nangingisda, wala kami nahuli. Kami fishermen kami. Alam namin ng lahat. Ang kilos ng tubig, ang kilos ng isda, alam namin. Okay, fine. Itapon ang net sa kanan. Ano ba naman kaibahan ng kaliwa at ng kanan, isang tubig lang yan. Anyway, fine, gawin natin. Nang hilahin nila, di ba punong-puno na isda? Then, doon nila na-realize na si Jesus Christ yun ah. Di ba pumunta sila sa Pampang? At nung mapunta sila sa Pampang, ang Lord nagpe-prepare ng breakfast. Nag-iihaw siya ng isda at meron tinapay. Sa tuwing iniisip ko yan, Lord, that is the kind of breakfast na gusto kong matikman. Yung breakfast na ikaw mismo ang naghanda para sa akin. No? What feeling is that? Very, very glorifying. No? Awesome feeling. Habang kumakain ka ng tilapia talaga eh. Malay natin kasi sabi St. Peter's fish daw, tilapia eh. Diba? Gusto ka, sarap, Lord. Panalo to, Lord. No? Pag iniisip ko yon, lagi ni Lord, gusto ko matikman yung breakfast na ikaw mismo naghanda. The best breakfast ever. Kasi after nun, napaka-vague na ng kwento eh, kung ano nangyari, hindi na naisulat kasi sa dami ng ginawa ng Lord. Pero yung specific day na yun, nakakatuwa. Nakakatuwa. So, yung fear of themselves, isa yan. At tayo rin, sino ako, ito na nga lang eh, sino tayo kapag Friday, nasa loob ng simbahan, sino tayo pagbalik sa opisina, sa trabaho? After a day lang, bukas, let's say, who are we? Di ba? Maingay na naman, chismosa na naman, tamad na naman, magagalitin na naman, masungit na naman, nagmumura na naman, marurumi na naman ang isip. See? Friday lang pinag-usapan natin, tas bukas ha? Hindi lamang yon, mamaya kung may trabaho ka, sino ka mamaya pagbalik mo sa opisina?
Bisit na trabaho to. Ito na naman itong maaskad na mukhang boss ko na to. See? Sandali lang yun, ha? From church to work, same day, nagbabago tayo, mga kapatid. All of us. Yun yung bunga ng fall ng mankind. We fail every day in just few hours. Ang pinag-usapan pa lang natin doon, lumabas ka lang ng physical church. But the Lord is within us. Yung pang point. Kung tutusin, hindi nawala ang Lord. Hindi mo naman siya iniwan dito sa church, dala mo rin siya. Pero nakita natin yung changes, yung change na nangyayari sa atin. Paglabas natin sa physical church nga lang or sa fellowship. Especially sila by that time. Kasi as in talaga, physically, literally, Jesus died. And they witnessed it. Talagang nakita nila, patay na talaga ang Lord. No? Gasino na yung habang nangyayari yun hanggat humihinga ang Panginoon, no? Kumikilos-kilos pang ganyan. Umaasa silang, mga angels siguro, parating siguro yung mga angels, no? Para itigil itong mga ito. No angels ever. Tapos yung hanggang sa huling hininga ng Panginoon, that's it. It is finished. It is finished. Hindi madali yung kinalagyan nila. Fear of the unknown, fear of the future, and perhaps most of all, fear of themselves. Gayun pa man, again, yung taong mamamatay na maya-maya, Jesus told them to stop allowing fear and confusion to reign in their hearts. It is important to notice, though, that Jesus didn't simply say, don't worry, be happy. Pwede naman yung sabihin ng Lord, don't worry, be happy, everything will be just fine. No. He gave them a reason to stop being troubled. At doon ngayon, sinabi ng Lord, di ba? He gave them Himself as their reason for peace. Katulad sa mga sinabi ninyo kanina, pinaliwanag na ng Lord yan, mahabang panahon na there is a purpose. For this reason, kaya nga ako nagkatawang tao. For this reason, kaya nga ako pinanganak. For me to die. Kaya nga kanina sa inawit natin, di ba? He was crucified. He lived to die for us. Above all, no? Above all, talagang itunuring tayo ng Panginoon bilang kanyang mga mahal. Like a rose nga raw, tinrample siya on the ground, and yet, nakita natin mas maganda yung rosas na lumabas sa tomb, sa empty tomb. Ang isa sa, alias nila sa Lord, sa Old Testament, He is the Rose of Sharon. Kasi merong lugar sa Israel, Sharon ang pangalan, no? Kaya nga merong Ariel Sharon Merong lugar na Sharon at doon sa lugar na yon, merong magagandang rosas, no? Ang isa sa tawag na sa Lord, you are the balm of Gilead. Sa Gilead kasi merong balm na kapag siguro yun yung pinakasalompas nila by that time, pinaka-efficacy oil, pag may sakit kay pahid mo nang gagaling ka. You are the balm of Gilead. Hindi lamang you are the rose of Sharon. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng rosas, Panginoon. No, ganun ang ating Lord. So He gave them Himself as their reason for peace. So sabi ng Lord, do not let your hearts be troubled. Kung ano mang problema meron tayo ngayon, ito ang sinabi ng Panginoon, this is not a request, this is a command, do not let your hearts be troubled. At pangalawa, sinabi rin ng Panginoon sa John 14:1, yung second part, believe in God, believe also in me. Nag-question ba yung mga apostol, believe in God and you, ibig sabihin, hindi ka pala Diyos, meron pang Diyos sa langit. Hindi lang kinwestiyon yun, di ba? They do not. They understood. They know it. Hindi natin makikita kinwestiyon minsan, di ba, ni minsan ng mga apostol yun. Yung mga Pharisee, yes. Unbelievers yun Pero yung mga followers ng Lord, hindi kinwestiyon. No? They understood. Jesus Christ is God in the flesh. So nasabi niya, believe in God, believe also in me. Jesus Christ is talking about just one person, and that is Himself. As being the second person of the Holy Trinity. So Jesus didn't simply tell them to back up, keep a stiff upper lip, or get over it. Move on! Hindi basta-basta ganun ang sinabi niya. He gave them a starting point for peace. And that is trust. Mahalaga yung pagtitiwala. Hindi natin masasabing meron tayong faith sa Lord kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Na meron tayong belief, anyway, yun naman ang English ng pagtitiwala. He challenged them to follow their confidence in Him,
to overcome their fear and despair. Yun ang ino-overcome. Lord, meron akong fear sa aking puso ngayon. Help me to overcome it. Hinihiling yun sa Lord eh. Kasi hindi ba kadalasan yung most important thing or things na dapat natin pinagpe-pray, yun ang laman, hindi laman ng ating mga prayers. Halimbawa, alam mo naman matatakotin ka. Pero ang lagi mong prayer, Panginoon, maging flawless po sana ako, Panginoon. Kailangan mo talaga sa trabaho. Asa na ngayon yung prayer mo na hindi ka maging fearful? Yung mga pinakamahalaga, yung pa yung hindi kasama sa prayer. Halimbawa, ang sabi sa Book of James, wisdom. Kung sino sa inyo nangangailangan ng wisdom? Ask God, and God will freely give, right? Ngayon ang tanong, sino sa atin na nag-pray ng wisdom? Kadalasan, wisdom tooth. Huwag matanggal yung wisdom tooth or what? O tumubo ulit. Pero yung as in wisdom, kailan pa pumasok sa prayer yun? Ito pa, kailan natin pinag-pray? Lord, I pray po bumait na ako. Anong prayer natin? Lord, I pray po bumait na sila sa akin. Bumait po ito mga ito sa akin, Panginoon. Wala imposible sa inyo, Panginoon, babait sila sa akin. What about this? Lord, nawa po bumait ako para sa kanila. Kailan nangyari yun? Nakita na yung flow, maging sa ating prayer? Maling mga priorities, even in prayer. Ano pa ito? Lord, tumaas po sana ang posisyon ko sa opisina. Wala masama, ha? Ma-elevate po ang aking position. Lord, 30 years na ako dito. Or what? Kailan mo pinag-pray? Lord, bigyan mo ako ng talino at sipag. Nang sa ganun, mag-fit ako sa trabaho na ine-aim ko. Kadalasan ka tayo kasi kung mag-pray, yung kaagad, gusto mo ang gusto mong ipag-pray. Pero yung pansarili natin mismo to be worthy of that thing na pinagpipray natin, hindi natin ginagawa. Ganun po ang prayer ko mga kapatid, nung nagsisimula ako sa Saudi Arabia. Nagsipag ako mag-aral. Self-study po kasi ako eh. Self-study, hindi ako nag-aral. No? Tapos ako ng high school, yes. But college, no. Self-taught, self-study, humingi ako sa Panginoon ng talino. Kasi I believe, if you are worthy of something, bakit hindi ibibigay ng Diyos sa'yo? If we are asking for something, ask for this to God also. Lord, am I worthy sa mga hinihingi ko sa inyo? I am asking for this, but am I worthy, Lord? Kasi po, kung hindi pa ako worthy sa bagay na hinihingi ko, then, tell me how to be worthy. Diba? Tell me, Lord, teach me how. Teach me how. Then, all these things shall be added unto us. One by one, in His own perfect timing, in His own special way. At ang sabi nga ni David, surely your goodness and your mercy will follow me all the days of my life. So, Jesus challenged them to allow their confidence in Him to overcome their fear and despair. Jesus' words challenged them to believe in Him in the exact same way they had been taught to believe in God. Alam natin kung paano ang mga Israelita, ang mga Hudyo, gayon na lamang ang pagpipitagan sa Diyos. To the point, yung Jehovah, yung Yahweh, yung El Shaddai, hindi nila ginagamit yung mga salitang yan. Yung pangalan ng Diyos, hindi nila sinasambit. Kaya nga minsan, kung mapapansin ninyo, for the kingdom of heaven is like this. For the kingdom of heaven is like this. Ang ibig sabihin lang yun, for the kingdom of God. Pero yung pangalan kasi ng Diyos, hindi nila pwedeng banggitin. So, ang ginagawa nila, for the kingdom of heaven. Pag sinabing the kingdom of heaven, is the same thing as the kingdom of God. Ibig sabihin, pagdating sa Diyos, ganun na lamang ang pagpipitagan nila. At yun mismo ang nais ng Panginoon na ibigay nila kay Jesus Christ by that time. Pinagpipitagan ninyo ang Ama, si Yahweh, si El Shaddai, ang Tetragrammaton, there ipagpitagan din ninyo ako. Simply because they are one. They are one. Kaya nga sinabi sa aklat ng 1 John, di ba? Kung wala sa iyo ang Son, wala na rin sa iyo ang Father. Kasi Jesus Christ is the way. Hindi mo pwedeng sabihin na si Jehovah, si El Shaddai, o ang God, the Father, nasa iyo. Hindi ka naman naniniwala sa anak. It will never happen. Ibang Father ang pinag-uusapan natin doon. If we really would like to know the Father, we must go through the Son. Know the Son first, the Lord Jesus Christ. Kaya nga sinasabi niya dito, you believe in God? That's good. Believe also in me. Believe also in me. So swimming in fear, these words were lifeboat. Ito yung pinaka-lifeboat nila habang nagsisink ang kalang emotion, nagsisink ang kalang kalooban. Yung salita ng Panginoon ang nagsisilbing lifeboat or salbabida para sa mga kapatid na ito at maging sa bawat isa atin.
Words that offered rescue and safety. It was as if Jesus were telling them and us, you will fail, but I will never will. Believe in me and trust me during the dark hours ahead. I will not fail you or abandon you, even though you will abandon me. Kasi nung hiluhulihin ng Panginoon, nagtakbuhan sila lahat. Iniwan nila mag-isa ang Lord sa takot. I will not fail you or abandon you, even though you will abandon me. You can trust me no matter what you are facing. Yun ang sinasabi ng Lord. Yun ang sinasabi ng Lord. Kailan ba naman natin lalong makikita yung power ng Lord to save us, kundi habang nasa kasagsagan tayo ng mga bagyo sa buhay? How can you say, Lord, tunay nga po, you are my healer? Hindi mo naman naranasan yung healing ng Lord. And in order for you, na malaman mo personally, first-handedly, na ang Panginoon ay healer, then you must have sickness, then God will heal you and you will say by your heart, Lord, you indeed, you're my healer. Hindi lamang yun. Imposible hindi nagkakasakit ang tao. Everyday nga may sakit ang tao eh. At everyday pinapagaling tayo ng Lord sa ating mga karamdaman. His promise of peace is directly linked to our trust in Him and His ability to bring us through. So kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa kalagitnaan ng maraming mga problema sa buhay, trust the Lord. Ano ba sinabi doon sa Old Testament? Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct our path or ways. So yung trust po, hindi natin pwedeng sabihin we are the faithfuls samantalang kulang naman o wala tayong trust sa Panginoon. Siguro member ka lang talaga ng church. Attendee, but not part of the family. Yun ang kaibahan. Are you a family? Are you part of the family of GCC or you're just an attendee? No? So sa bahay ba natin, sa kinagigyan natin pamilya, yung isa sa kapatid mo, ito po, attendee to sa bahay namin. No? Attendee to attendee. Parang bisita lang tuloy yung kapatid mo, hindi mangyayari, yung kapatid mo siya eh. Pag pinakilala mo, ito, kapatid ko nga po pala ito. Hindi, bisita lang yun, attendee or what. Sasabihin mo yung kapatid mo or any loved one na attendee or bisita lang kapag walang pakialam sa pamilya, right? Pag walang pakialam sa pamilya. But us, of course, we're family. No? We care. And because we are putting our trust sa ating Lord. Hindi po madali, ulitin ko po, it's not really that easy. But it is possible. It is possible. Sabi sa Old Testament, nothing is really too difficult for the Lord. Difficult, yes. There are lots of difficulties in this life. But impossibilities, no. Because with God, all things are possible. Kaya nga, yun ang lagi kong halimbawa, bigyan ko ng napakasimpleng yung kadalasang katwiran ko. Yan, kunyari, pwedeng i-exhort mo tong verse na ito or what? Or ano ba yung verse na ito, kuya? Di ba maraming humihindi? Kayo na lang dyan kasi may malilimutin na kasi ako eh. Kinlaim mo na. Si Satanas, tuwang-tuwa ngayon. Yeah, kinlaim niya, malilimutin siya. Asa na ngayon sinabi ng Lord, with God all things are possible. Right? Lord, yun nga dapat sinasama sa prayer. Alam mo pala malilimutin ka, Lord, dagdagan mo po ang memories ko, ang memory. Gawin mo ang trilobite, no? Dagdagan mo, Lord. Anyway, word mo naman po yung aking kakabisaduhin or tatandaan or i-internalize. Kasi hindi ba kadalasan tayo kine-claim na lang, mahina kasi ang utak ko eh. Malilimutin kasi ako eh. Kasi hanggang doon na lang, tapos sa prayer, hindi mo lang isama. Wrong priorities in prayer. Gusto mong tumaas ang sahod mo, tapos malilimutin ka naman, paano tataas ang sahod mo? Kung gusto nating tumaas ang antas natin pamumuhay, internal changes muna. Tumalino ka muna, sumipag ka muna, mapagkakatiwalaan ka na muna, then all these things will follow. Ibibigay ng Lord, why not? Kaso nga tayo laging panlabas ka agad, and we are not even worthy. At kadalasan nga, hindi mo alam yung pinagpe-pray mo eh. Basta hinihingi mo lang, kaya naibigay sa'yo, kasi may purpose ang Panginoon, nung nasa kamay mo na, anong gagawin ko dito? Pinag-pray mo nung nasa iyo na, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Because you don't know what you're praying. So, wisdom. Isama natin sa prayer, humingi ng wisdom sa ating Lord. For followers of Christ, nasaan ba tayo? Ay, hindi ko makita. Okay. Believe in God. Okay.
Okay. For followers of Christ on this side of the cross and resurrection, this confidence is even more profound. We have experienced the reality of the victory won by resurrection. Tayo. The one who conquered death has never failed. And He won't now. Di ba kinakanta minsan natin yan sa worship? We can have peace. His comfort is real. And His promise is trustworthy. Ano man daw ang pinangako ng Panginoon, siguradong Kanyang tutuparin. It is important to remember that Jesus doesn't offer us an empty faith, free of problems or troubles. He acknowledges the reality of heartaches and failures and calls us to see that He is greater than any and all of that. Kasi ang Lord mismo nagsabi, in this world, there will be heartaches. Hindi mawawala ang trouble habang tayo nasa physical universe. Kaya nga, in-offer niya yung Kanyang peace. So dito pa makikita natin, the reason ang Panginoon kinakailangang mamatay, that is for us to live. Binanggitin nyo kanina. At ano man yung nangyayari, na parang kawalan ng peace by that time, those are the process na kung saan finally peace will reign. And that is through the resurrection of our Lord Jesus Christ. He had to die because without the shedding of the blood, there is no remission for sin. Hindi lamang yon, He has to die because He must conquer death. Hindi lamang yon, He has to die because He must resurrect. Ipakita niya He has the power over death, the power over life, and of course, finally, He really can give peace in our hearts. Meron po kayong gustong idagdag? Question or comments? Kaya may awitin ko. O sige. Because He lives. Kung natatanda mo ko yun. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears is gone. because He lives, All fears are gone. Because I know He holds the future. because He lives, And life is worth living just because He lives. Ayan. maganda siya. Oo nga naman. Yung mga hymnals ng araw, punong-puno ng essence talaga ng message. So, hindi na natiling patay ang Panginoon. Of course. Nabuhay siya. Nabuhay siya. God is alive somewhere. Amen. So, since God is alive, kailangan ko huwag tayo matakot. Ayun. At sabi nga po, yung fear and trouble, lahat naman, everything, haharapin talaga natin. Pero Amen. maganda po, kasama natin ang Panginoon. Ayun. Amen. So, yun nga, maganda rin na nagre-reflect sa itsura ng mga Kristyano. Of course. Even though we have difficulties and trials, makikita pa rin yung glory ng Panginoon. Ayun. That He is working in your life and you become a very good testimony for others. Amen. So tama siya namin ni Kuya. At the same time, tama na i-claim natin we are more than victorious in Christ Jesus, but at least show it externally. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, I am more than victorious in Christ Jesus. Yung bagtas ang hina-hina mo, napaka-frail, walang ka-energy, show it, di ba? Show it. Yung smile nga lang, di ba? Simple smile, okay na eh. Ayan. And yung antidote naman kasi sa trouble, prayer lang. Ayun. Kasi sabi nga, pagka nawala ang Panginoon, di ba? 3 days na wala ang Panginoon, troubled may mga disciples. Subukan kaya natin how to pray. Hindi, Oo nga. yung all of your days, parang troubled, pati sa trabaho. Pero if we start on praying, umpisa pa lang ng trabaho mo, umpisa pa lang ng umaga, in the right direction. Yeah. In the right direction. Amen. Right track ka na kaagad, Because of prayer sa umaga pa lang. And even during nga yung trials, nakaharap mo rin taong pinilisan mo, mag-pray ka pa rin. Anong sa lobo lang, siyempre, bahagi na yun. Tatouch na siya ng Panginoon, magkakaroon kayo ng peace. Ayan. Amen. Amen. Maraming salamat doon. Meron pa po? Bago tayo mag-close. So, dapat po yung peace nakikita sa mukha. Hindi yun. Ibang klaseng peace naman yata. Ay, may problema Parang- ng kuya. Walang peace. Ibig sabihin, pag mo, oh, pastor, bakit ka ganyan? May problema ako. Pero purihin ng Panginoon. You know, sabi nga, dapat nag-glow, di ba? Lumalabas yung trust sa kabila ng lahat sa ating Lord. Again, sa pinag-usapan natin, mahirap talaga. It will really require effort. But at least may effort tayo. Ayun ang mahalaga. Hindi yung walang effort maging masaya or what. Kundi at least man lang pinaglalaban natin. Na yes, mandami kong problema. At the same time, I am joyful in the Lord. You know? Yeah. Amen. At the same time.
God is faithful. Mm-hmm. God is good. So, we should be living witnesses of Word of God. Yeah. Kasi, kumbaga, how can the non-believers believe the Lord if we, believers, Oo nga does naman. not believe in God? So, we should be living witnesses of the Word of God. Ayan. Amen. Kaya nga, kung i-ano natin externally, kunyari, nag-share ka ng Word of God, hindi ka iiwan ng Panginoon, hindi ka pababayaan. Kaya be happy. I mean, kung sa atin mismo hindi lang nakikita, no? It must be seen. It must be seen. The living testimony. Yan, the living testimony. Kasi sabihin na, puro salita naman to isang to. Ako na nga yung Bible, ako na magbabasa. Kasi pag binasa mo, walang walang power or what. Yan. So, that's true. At the same time, let's show it. Ipakita natin sa lahat. Anyway, sino ba itsapwero sa atin walang problema? Kasi kung wala kang problema, ibang klase ka, baka hindi ka tao. Kasi basta tao kasi may problema because of the sinful nature. Kung may problema, kasi pag napagtagumpayan mo, pinakita mo nag-work yung Panginoon dun sa problema yun. Tapos punta ka na dun sa solution, which is kamay ng Diyos ang gawa. Ang sarap ng feeling. Kumbaga bittersweet, Nakita mo yung kapangyarihan ng Panginoon, kumikilos sa mga. Oo nga. Bittersweet, di ba? Paano lang pinagkaibahan niyo sa may asawa no? Bittersweet din Kailangan lagi ka nag-a-adjust. Gusto mo, hindi pwede. Yung gusto niya masusunod, okay, fine. No? Bittersweet. No? Ano pa po? Siguro ilalawang ng Panginoon problema sa buhay natin para makintigan kung gaano ang faith natin. Kung paano tayo dapakan ng problema. At of course, kailangan magtiwala sa Kanya. Yes. Okay. Of course, we know God is all-knowing. Kung minamarapat ng Panginoon, dumaan tayo sa mga problems, sa mga pagsubok sa buhay, not because hindi niya alam yung magiging reaction natin. Kasi all-knowing siya For me, for us to know kung saan tayo nakatayo. Kasi it's easy for us to claim I am a Christian, I have faith in Christ. Ang gagawin ng Lord, okay, dumaan ka ng konti, sa ganyang konting apoy lang, mga 1 temperature, and you will see kung anong faith nang narating mo. No? At the same time, for the other, syempre, makita ng iba yung power ng Lord sa buhay natin.